Hello mga ka-kitchen! Welcome back to Kitchen Time with Ana. Dahil malapit na magpasko, tara gawa tayo ng ube halaya. So ito yung aking 1 1/2 kilo na ube. Hinugasan ko na to para matanggal yung mga lupa-lupa. And then babalatan natin ito. As you can see, meron akong suot na gloves kasi masyadong makate itong mga ugat at saka yung dagta ng ube. Kaya kung babalatan nyo siya bago nyo siya lagain, kagaya ng ginagawa ko, make sure na may cover yung inyong mga kamay kung ayaw nyong mangate. Pagkatapos ko mabalatan lahat, hiniwa-hiwa ko to sa mas maliliit para mas madaling maluto. Tapos hinugasan ko na rin siya ng 4 na beses. At papakuluan na natin ito hanggang sa lumambot. Make sure na yung tubig na ilalagay nyo ay mas mataas kesa doon sa inyong mga ube. At ayan, pagkalipas ng mahigit 30 minuto, nag-evaporate na yung tubig at na-absorb na ng ube. Kung mapapansin nyo, sobrang lambot na nito. Hindi ko pa siya minamasa pero parang nagkadurog-durog na. Kaya hinugasan ko na rin to ng maigi kasi ang balak ko dito na sa kawaling ito ko ito imamasa. Para hindi na masyadong maraming mga hugasan ang tatambak sa atin. Pinalamig-lamig ko lang to ng konti bago ko simulang masahin. At sobrang ganda ng kulay niya, no, mga ka-kitchen. Ang totoong ube talaga, hindi mo na kailangan maglagay ng food color. Napakatingkad na ng kanyang purple color. Sa totoo lang, hindi naman ganun kahirap gumawa ng ube. Nakakapagod lang siya kasi nga ito magmamasa ka tapos tuloy-tuloy yung paghalo mo. Pero at least kapag ikaw yung gumawa ng sarili mong ube, makakasiguro ka na purong ube talaga yung kinakain mo. Kapag namasa nyo na ito ng maayos, pwede nyo nang isama yung mga ingredients. Una, 1 lata ng condensed milk. 1 lata rin na evaporated milk. 1 cup na coconut milk. Tapos, paghalu-haluin natin ito hanggang sa maging well combined. At this point, pwede nyo na ring buksan ang apoy. Pwede rin kayong gumamit ng spoon para mapisa nyo habang hinahalo-halo yung mga medyo namumuumuong bahagi ng ube. Kapag medyo nagsosolidify na to or medyo tumitigas-tigas na, idagdag nyo na yung inyong 1 cup na light brown sugar. Pwede rin po na hindi na kayo maglagay ng asukal, dagdagan nyo yung condensed milk, nasa sa inyo na ring preference iyon. Kapag well-dissolved na yung sugar, yung last ingredient natin is kalahati ng butter. Ihalo na natin ito dito hanggang sa matunaw. Tuloy-tuloy pa rin po ang paghalo mga ka-kitchen. Huwag nyo itong bibitawan kasi madali lang siyang masunog. By the way, ang ginagamit kong apoy dito is katamtaman lang. Ang palatandaan para masabi nyong ready na to is nag-absorb na lahat ng fluid, yung mga gatas na nilagay natin at gata. And at the same time, kapag inangat nyo yung inyong sandok, hindi na siya agad-agad na nalalaglag mula dun sa sandok. At ayan, ready na ang ating ube halaya. Hindi ako gumamit ng kahit anong food coloring dito. Sobrang vibrant ng kanyang pagka-purple color. At ang ganda rin nung nabili kong ube. Yun din talaga yung magme-make or break sa ube halaya ninyo. Kaya make sure makapili kayo ng magandang quality ng ube. Dahil ready na to, nilipat ko na siya sa lanyera. Pwede kayong gumamit ng kahit anong container na gusto ninyo gamitin para sa inyong presentation ng ube halaya. Papalamigin ko lang to ng konti and we can dig in. And there you go mga ka-kitchen, ito na ang ating masarap na ube halaya. Isa sa mga star ng Noche Buena. Kaya sana nakatulong ang video na to. Kung naghahanap ka ng recipe to make your own ube halaya, pwede nyo rin siyang lagyan ng cheese when you are serving it. At kung nagustuhan nyo nga itong ube halaya recipe na shinare ko ngayon, please don't forget to hit the like button. Subscribe nyo na rin yung aking channel kung bago kayo dito and hit the notification bell. Maraming salamat mga ka-kitchen. See you next time!